ano po yung requirements kung ikaw ay uuwi or magbabakasyon sa Pilipinas itong panahon ng pandemic. Ito po ay based po sa aming mga experiences. So, number one po, kailangan meron po tayong ticket. And number two, for returning OFW, need ang verified contract sa Polo OWA kung saang bansa kayo nagtatrabaho. And number three, kailangan po natin mag-register sa One Health Pass. So, nandito po yung link. Pwede po ninyo ito i-copy and ilagay po ninyo sa Google and uh, dadalhin po kayo kung saang link ito. And number four, for land-based OFW, update your account on OFW Assistant Information System. So, need po ninyong i-update yung lahat ng information ninyo. Katulad ng kapag nagpalit kayo ng address, so kailangan po ninyong i-update yun. And yung sa One Health Pass, ito po yung itsura pag kayo ay naka-register na. So, itong ano na ito, marireceive po ninyo ito sa inyong email. Ito yung transaction number, and before the flight, or ang advice talaga nila, 2 days before the flight, kailangan po natin i-update ito. So, itong link sa baba, kailangan po natin yan i-click and we are going to update there. So, sagutan lang po kung ano yung mga tinatanong doon. Pag na-update na natin, meron po ulit tayong marireceive sa ating email na success, and nakalagay doon yung QR code and OSS number, yung ating kung kailan tayo nag-update, and kung saang barangay po tayo uuwi. So, ito po yung marireceive natin. And after that, during the flight, so meron pong cabin crew na magbibigay ng mga forms. So ito po yung mga forms na ibibigay ng cabin crew sa atin. So meron pong Bureau of Customs form, OWA Care, slip, at arrival card. So itong forms na ito, kailangan po natin i-fill up lahat. Upon arrival, kailangan po natin i-present yung One Health Pass QR code, yung copy of boarding pass natin, at saka passport. So, yan po ay chinecheck ng one personnel doon sa airport bago ka makaproceed doon sa briefing na gagawin sa atin ng Philippine Coast Guard. So, after the orientation ng Philippine Coast Guard, sasabihin nila ngayon sa atin na pwede na tayong mag-proceed sa immigration. And sa immigration, kailangan po natin i-submit uli yung ating passport and yung pinilapan natin na form na ang pangalan ay arrival card. And after that, pwede na tayong mag-proceed sa OWA desk. So, doon sa OWA desk, ibibigay po natin yung project care slip. At the same time, bibigyan po tayo ng pagkain at ibibigay po nila kung anong hotel po tayo assigned for quarantine. So, yun po yung gagawin po ng OWA sa atin. At that time, kailangan din po natin i-claim yung ating baggage sa designated carousel. So, after we claim our baggage, meron pong naghihintay sa atin na shuttle bus na kung saan doon tayo sasakay para isesend po nila tayo sa ating quarantine hotel. So, during the quarantine, 10 days po yan, at magbibigay po sila ng breakfast, lunch, and dinner. And take note po, not allowed for food delivery and visitors. So, in the hotel, there is a OWA house parent. So, si OWA house parent po is there to attend our needs. So, on our 7th day, si OWA rin po ang mag-a-arrange ng ating PCR test. So, if your test is negative, you will be released on the 10th day.
or if your test is positive, within 24 hours, the ambulance will take you at isisend po kayo kung saang designated facility for treatment. And on number 10, kailangan po natin i-present kay OWA yung ating acceptance letter from barangay for another 4 days quarantine in local government unit. So, kailangan ibibigay po natin yung acceptance letter natin kay OWA para ma-arrange po niya yung transportation natin going to Mindanao, and lahat po niyan ay free, provided by the Philippine government po. And maraming salamat.